ang duwag ay walang karapatang makapasok sa kaharian ng langit. Masakit, pero pinili kong pakinggan dahil alam kong yun ang tama. Hayaan ba natin na marami ang mapahamak? O kailangan nating tumayo sa katotohanan? Minsan kasi ganito ang nangyayari. Sometimes we compromise. Ayaw nating sabihin kasi alam nating may masasaktan. No, that's not from the Holy Spirit. That's from the devil. Kristiyano ka pero compromiser ka. Pag nag-rapture, iwan ka. Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Matthew chapter 24 verse 3 to 4. Sabi po dito, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So, actually, ang context po ng talatang atin pong binasa ay patungkol po sa explanation ni Lord kung ano yung mga mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Andyan magkakaroon ng gera, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng taggutom, no? Magkakaroon ng mga alitan, papatayin ng mga Kristiyano, kamumihan ng mga Kristiyano. Yun po yung isang bagay na tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon. So, lahat ng nangyayari sa panahon natin ngayon, ipinagpauna na pong sabihin ng Panginoon na ito yung mga tanda na malapit nang dumating ang ating Panginoon. At hindi natin alam kung ano yung araw at oras, pero malalaman natin base sa panahon. Okay? So alam natin na kaya nangyayari itong mga bagay na to kasi gusto ng Panginoon na tayo ay makapaghanda sa kanyang muling pagbabalik. So my reflection here is, that's why salvation are not based, dito muna tayo sa Rema. Yung Rema ko po dito is, you are accountable in your own salvation. Ibig sabihin na you are accountable in your own salvation. Ibig sabihin, ikaw ang may pananagutan sa kaligtasan na iyong tinanggap mula sa Panginoon. Hindi mo pwedeng iasa yan sa iba, iasa kay pastor, iasa kay leader o kung sino mang tao, iasa sa iglesia, iasa sa magulang mo, hindi. You are accountable sa kaligtasan na tinanggap mo mula sa Panginoon. Ikaw ang may karapatan para ito ay ingatan at ikaw rin ang may karapatan para ito ay baliwalain. Kaya nga sinasabi po natin, going to hell is not an accident. It's our choice. Not because we want to go to hell, but that is our choice. Hindi naman ibig sabihin na napunta tayo sa impyerno dahil gusto natin. No, walang kahit na sino man ang gustong mapunta sa impyerno. Ayaw nating mapunta doon, but because of our choice, maraming taong napupunta doon. Kaya sinasabi natin, going to heaven is not an accident, going to hell is not an accident. Choice po yun ng tao. Okay? So my reflection here is, that's why salvation are not based sa mga mabubuting gawa. Salvation will gain through our personal relationship to our Lord, King, and Savior, Jesus Christ. There is a lot of preachers, teachers, and even churches na kinakasangkapan ng dyablo para iligaw ang mga hinirang ng Diyos. Always remember, the Bible says in Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya bilang isang mananampalataya, mahalaga na alam natin ang kalooban ng Diyos. Don't allow the deception to enter in sa buhay natin, because choice natin kung iingatan natin ito o babaliwalain na lang. Tandaan natin na we are living in the last days, kaya maraming strategy ang dyablo para tayo ay pabagsakin. Kaya if you are true Christian, may gagawin ka. You will not compromise kahit na maliit na bagay. You need to focus kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. If you need to rebuke, magpaalala, magsalita sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, tanggapin man nila ito o hindi, at least ginawa mo yung part mo
para gawin ang kalooban ng Panginoon at paalalahanan ang iyong mga kapatid. Dahil sinabi rin sa Romans, ang nakakaalam ng tama at hindi ito ginagawa, sa kanya ito ay kasalanan. Kaya sasabihin ng ibang mga Kristiyano, lagi na lang kayo nakapokus sa mali ng iba. No, instead na, alam mo yun, there is a lot of, alam mo yun, para maging excuse yung kasalanan na ginagawa ng isang Kristiyano. Ang excuse nila is, lagi nyo na napapansin yung mali. Ano ba? Bakit hindi na lang natin ipag-pray? No? Hindi sa lahat ng bagay po ay nadadala sa pray. Hindi po lahat ng bagay ay nadadala sa panalangin. Sometimes you need to speak para mabuksan yung isipan ng tao na kailangang marinig yung katotohanan. For example, kapag ka ba ang anak mo pinagsabihan mo ng ilang beses, hindi nakinig, anong gagawin mo para makinig? Di ba sometimes nare-realize nila na may mali sila kapag napalo mo na? So hindi ko naman ibig sabihin na ang mga Kristiyano dapat nating paluin. Ang ibig ko lang pong sabihin dito, kailangan natin silang komprontahin. Dahil kung walang confrontation or rebuking, hindi ma-change yung mindset ng isang Kristiyano dahil hindi niya lubusang naunawaan na may mali sa kanyang ginagawa. Okay? Yes, nandun yung prayer, nandun yung mga bagay na kailangan talaga nating gawin, pero we need to speak. We need to shout it out para maunawaan ng isang Kristiyanong natutulog. Yes, may proseso, pero sa paanong paraan yung proseso? We need discernment. We need wisdom galing sa Panginoon. Kaya nga may mga preacher sa kalsada. Kaya nga may mga evangelist Alam nyo, yung mga preacher sa kalsada, kahit wala po silang church na hinahawakan, malaki po yung purpose nila para mag-implant ng salita ng Diyos sa mga taong makasalanan. Akala natin kahit walang nakikinig, merong purpose yun. Ini-expose nila yung mali ng tao. And they are telling people na kapag hindi sila nagbago, they are going to hell. Which is true. Yun yung pinagkaiba ng iglesia. Sa iglesia kasi, inihimas-himas natin habang pinapalo. Inihimas-himas natin habang pinapalo. Para maunawaan nila na kung hindi sila magbabago, mapupunta sila sa impyerno. Hindi po pwedeng magpipreach lang tayo palagi, heaven, 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 heaven. How about hell? Yes, lahat ng tao gusto, kahit nga makasalanan, gusto mapunta sa langit Hello? Kahit pakasalanan, gustong mapunta sa langit. Walang gustong mapunta sa impyerno dahil alam nila kung anong meron sa impyerno. So kung ayaw nila mapunta sa impyerno, dapat maunawaan nila na mali ang kasalanan. Yun. At kung gusto nilang makarating sa langit, dapat nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Yun. Ando doon yung prayer. Ando doon lahat ng ginagawa natin. Being a pastor is talagang marami. Malawak ang sinasakupan. Pero bilang isang Kristiyano, dapat hindi lang tayo namimili nung gusto nating pakinggan. Nakasulat po yan sa Bible, di ba? In the last days, ang mga tao ay hindi nila pipiliin ng magaling na katuruan. Maghahanap sila ng mga katuruan na aayon lamang sa kanilang nais. Ganun po ang nangyayari sa panahon ngayon. Especially today, there is a lot of churches na pwedeng lipatan ng mga Kristiyanong pasaway at ayaw na totoong mabago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay, dapat malinaw po sa atin yun, no? We are not judging them. No, we are not judging them dahil ang Diyos lang ang mag-judge sa kanila. We are not condemning them dahil sarili nila ang nagko-condemn sa kanila. Bakit? Ayaw nila yung naririnig nila. In reality, people who are talking about sin is the true men and women of God. Yung mga hindi nagtuturo ng tungkol sa kasalanan, hindi nagtuturo ng tungkol sa impyerno, yan yung mga tao na sinasabi sa Revelation na mga duwag. At sinabi ng Lord doon, ang duwag ay walang karapatang makapasok sa kaharian ng langit. San ka doon? We are not pleasing people, we are pleasing God. I am not saying that I am perfect.
I have done many things na hindi kalooban ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil binago niya ako at patuloy na binabago. Pero never kong sinabi sa mga ginamit ng Diyos na ginajudge mo ako, kinokondemn mo ako. No. Masakit, pero pinili kong pakinggan dahil alam kong yun ang tama. Hello? Kailan pa natin ipapaunawa sa mga tao na mali sila kapag kahuli na ang lahat? Hindi ako naniniwala na dahil mabait ang lingkod ng Panginoon ay magiging epektibo ang lahat, no? Kung epektibo ang pagiging mabait ng lingkod ng Panginoon para i-deal ang kasalanan ng tao, di sana hindi ganito kasama ang mundo. Do you get my point? I-deal mo man ng mahinaon, ng may pagmamahal ng tao, pipiliin pa rin nila kung ano yung gusto nila. Mas maganda nang ipaunawa natin sa kanila in a polite way kung anong consequences ng kasalanan na ginagawa nila. Dahil kung hindi natin gagawin yon, patuloy at patuloy lang nilang gagawin yung kasalanan na yun. Especially kapag ka hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Dapat natin maunawaan yon bilang mga lingkod ng Panginoon. Ano yun? Nag-aalaga ka ng isang Kristiyano na ayaw mong mabago o ayaw magpabago? Hindi tupa yung inaalagaan mo pagka ganun. Kambing. Yan. Sa akin po, sa pagpapastor ko po, there is a lot of experiences na naranasan ko. Okay? Sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So my motivation here is binigyan tayo ng Panginoon ng Espiritu, which is the Holy Spirit, na gagabay sa atin upang ating mapag-alaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. That's why mahalaga na we are acknowledging the Holy Spirit, who is our senior partner, our convictor, our teacher. Siya yung nagko-correct sa puso natin. Siya yung nagpapaalala sa atin. Siya yung conviction natin. Pero sometimes, sarili lang natin yung iniisip natin. Yung gusto lang natin yung iniisip natin. Kaya gumagamit pa rin ang Panginoon ng mga lingkod niya, ng mga tao para i-deal ka sa mali mong ginagawa. Okay? So my application here is, sa Diyos lamang ako kakapit at magtitiwala at hindi sa aking sariling karunungan o kaunawaan, upang di magkaroon ng pagkakataon ng dyablo para ako ay malinlang. The best ang palaging nagpapakumbaba sa Panginoon. I will not dwell on the things that I cannot control. Tandaan niyo po yan. The best ang palaging nagpapakumbaba sa Panginoon. And I will not dwell on the things that I cannot control. Ito lang yan eh. Kapag kaayaw sa'yo ng tao, huwag mong ipilit yung sarili mo. Yun po yung point ko. Kapag ayaw makinig sa'yo ng tao, huwag mong ipilit ang sarili mo. Kasi ayaw nga nilang makinig eh. Ayaw nga nila sa'yo, ba't may ipipilit yung sarili mo? Ganun din po ang ginawa ng Panginoon. Di ba kapag pumupunta siya sa mga lugar at ayaw siyang tanggapin, anong ginagawa ng Panginoon? Umaalis siya. Pumupunta siya sa ibang lugar na tatanggapin siya. Pero at least, we are doing our part. Ginawa natin yung part natin. Wala tayong pananagutan sa Panginoon. Yan yung mga bagay na dapat po nating maunawaan. Kaya nga sabi ng Lord, hindi nyo matatapos na libutin ang buong lugar at darating na ang wakas. At alam natin, Jesus is coming. Kaya ano pa yung dapat nating gawin? Ihanda na natin yung mga tao bago mahuli ang lahat. Andyan na nga yung mark of the beast, andyan na nga yung tatakan, andyan na nga yung deception. Wala pa tayong gagawin. Kaya nga maraming nadaya eh. Diba? Kaya nga maraming nadaya, kaya nga maraming nag-compromise eh. Because they are not prioritizing God. Even pastor, even leaders of the church, nadaya. Kasi bakit? They are leaning in their own understanding. Yun yung totoo. Hindi talaga sila nagtiwala sa Panginoon. Nagtiwala sila sa alam nilang alam nila. Yan. Iba yung nagtiwala sa Panginoon sa nagtiwala sa sarili nilang kakayanan. Sa sarili nilang nais. I believe na kung talagang ang tao ay nagtitiwala sa Panginoon, whatever happen,
Same like what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Same like what happened to Daniel. Yan yung mga example ng tao na totoong nagtiwala sa Panginoon. Sa panahon ng kagipitan, nakatayo sila dahil matibay ang kanilang pundasyon at pagtitiwala sa Panginoon. So paano natin mapagtitibay ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos kung tayo mismo walang ginagawa at hindi bold para i-expose ang mali ng mga tao? Andiyan na nga garapalan na nga. Ang Diablo nga, garapalan ng minamak si Lord Oh. Tapos may mga Kristiyano pang nagkukompromiso na kinakampihan pa anong gagawin natin? So I'm not saying na magpadala tayo sa emotion natin. I'm not saying na magalit tayo. I'm saying that we need to do our part to remind those people na patuloy pa rin nagkakasala. Pag nag-rapture, iwan ka. Kristiyano ka pero compromiser ka. Pag nag-rapture, iwan ka. Or kung sakaling mamatay ka ngayon, pag kinamatayan mo yung kasalanan mo yan, sabi ng Bible, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano yun? Eternal separation sa Panginoon. Ibig sabihin, impyerno. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Pag sinabi mong Lord mo, ibig sabihin, ginagawa mo yung kalooban niya. At kung sinasabi mo lang na Lord mo siya, Savior mo siya, pero hindi mo ginagawa ang kalooban niya, sabi ng Bible, sinungaling ka. That's the reality. Si Jesus, paano ba siya nag-preach? Si mga apostle, paano ba sila nag-preach? Tapos ngayon, sa panahon natin ngayon, babaguhin natin. Well, I am not saying na magpadala tayo sa emotion natin while we are preaching. But we need to follow the conviction of the Holy Spirit kung ano yung kailangan nating sabihin. Minsan kasi ganito ang nangyayari. Sometimes we compromise. Ayaw nating sabihin kasi alam nating may masasaktan. No, that's not from the Holy Spirit. That's from the devil. Kung ano yung impression, kung ano yung conviction ng Panginoon para i-preach at alam nating yun ay galing sa Kanya, yun ang kailangan nating gawin. Kahit may masaktan, kahit umalis pa yan, wala tayong magagawa. We need to follow kung ano yung pinapasabi ng Panginoon, or else mananagot tayo sa Kanya. Okay? So we need to stand in these last days dahil ang panahon is getting worse and worse. So ano pang gagawin natin? Hayaan ba natin na marami ang mapahamak? O kailangan nating tumayo sa katotohanan? Okay? So, I know this devotion is talagang hard na naman. Pero alam kong may dinidil ng Panginoon sa atin kasi gusto niya tayong mabago. Handa natin, ang Panginoon ay pabalik na. Kaya kailangan nating maghanda. Kung maghahanda ka, wag bukas, wag mamaya, ngayon na. Itama na natin lahat. Magpatama na tayo sa Panginoon. Humble down. Okay? So, yun lamang po, and God bless us all in Jesus' name.